Nasa 200 mga bomba ang kanilang pinasabog sa pinagtatalo ng border sa pagitan nila at ng South Korea. Ito umano'y parte ng isang drill ng North Korea, subalit mahalata na ito ay tila pagganti sa ginawa namang drill din ng South Korea kasama ang Estados Unidos at Japan. Ayan mga utol, no? Ganon ang nangyayari. Almahan ng almahan. Okay, so nakansila yung military agreement talaga ng South Korea and North Korea. And para lang sa kaalaman ng lahat mga utol, etong North and South Korea ay halos-halos nahati lamang pagkatapos ng World War II. Okay? So Korean Peninsula yan, impluwensya ng Western at ng Russian. Etong South and North Korea, kung paano nahati. Meron po akong vlog dyan tungkol sa paano nahati ang South and North Korea. Lalagay ko na lang sa description. Anyway, so communist country itong North Korea at ang South Korea ay naging demokrasya. So depende sa impluwensya. Siyempre impluwensya ng United States of America ang Seoul o ang South Korea. Ang Pyongyang naman o ng North Korea ay impluwensya ng Russia. So ganun na naging hatian nila mga utol. And to check etong featured video natin, itong title na to, North Korea pinaulanan ng 200 na bomba ang South Korea, para maging legit lamang, eto po, dumako tayo dito sa France 24, okay? Ayan. North Korea fires dozens of artillery rounds near South Korean border island. So para talaga nag-provoke na sila, no? Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Alam naman nating lahat na hindi naman humuhupa ang mga tensyon sa iba't ibang bahagi o iba't ibang panig ng mundo. Katulad na lamang ng Russia-Ukraine, dyan sa Israel, at dito sa atin mismo sa Indo-Pacific, particular sa South China Sea dahil yung China ay nangaagaw ng teritoryo. Pero etong ating aalamin mga utol, no? Korea, pinaulanan ng 200 na bomba ang South Korea. Totoo nga ba ito? Yan ang ating aalamin. Umpisa na ba ito ng World War III? Sinasabi ko na nga ba, di ba kamakailan pa nagpaputok na ng mga ICBM o Intercontinental Ballistic Missiles itong North Korea at parang nangako di umano na tutulungan ang bansang Russia sa gera nito sa Ukraine. Pero ito na, grabe to, game na. Salamat po. Tila hindi magandang senyales ang Teka lang, mula pala ito kay Kasaysayang Pinoy. Paki-subscribe siya, paki-like na rin yung video. Balikan lang natin konti ha. Mamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Tila hindi magandang senyales ang pagpasok ng bagong taon para sa Korean Peninsula. Bago kasi matapos ang taong 2023, nag-utos si Kim Jong-un, ang presidente ng North Korea, na maghanda ang kanyang militar sa pagsabak nila sa digmaan na maaari umunong magsimula anumang oras mula ngayon. Ito ay kanyang naging pahayag noong 31 ng Desyembre noong nakaraang taon. Naglabas siya ng kanyang pagkadismaya tungkol sa mga ikinikilos ng Estados Unidos sa kanyang naging speech sa kanilang year-end party meeting na kung saan napag-usapan din ang kanyang mga plano para sa ekonomiya at politika ng North Korea sa taong 2024. Sa meeting na ito ay sinabi ni Kim Jong-un na mas palalakasin pa nila ang kanilang puwersang militar para sa 2024. Kabilang na nga dito ang pag-launch ng karagdagang 3 spy satellites, paggawa ng mga unmanned drones at pagpapaganda pa ng kanilang electronics warfare capabilities kasama pang pagpapalakas ng kanilang nuclear at missile forces. Ito ay ayon mismo sa Korean Central News Agency. Noong nakaraang taon ay tagumpay na na-launch ng Pyongyang ang kanilang reconnaissance satellite na mas nagpakilala pa sa kanila pagdating sa nuclear power. Tagumpay din nilang nasubukan noong nakaraang taon ang isa sa pinaka-advanced na intercontinental ballistic missile ng kanilang bansa. Sa nasabing pagpupulong na iyon, isiniwalat din ni Kim Jong-un na maraming klase umuno ng mga military threat o pagbabanta ang ginagawa ng Amerika sa mga nakalipas na taon, kaya naman mas pinaigting niya ang pagpapalakas ng kanilang puwersang militar upang maging handa sa kahit anong oras. Ang digmaan umano sa Korean Peninsula ay maaaring magsimula anumang oras dahil sa pangingialam ng ibang mga bansa sa layunin ng North Korea sa South Korea. Yan mga utol ginigiit yan mga utol, baliktaran yan dalawang-sided yan. Okay, dalawang-sided. Dalawang side yan.
ang ginigit ng North Korea ay yung threat na nanggagaling mula sa United States of America. Pero itong Amerika ang sinasabi, yung threat na nagmumula sa North Korea. So sino nga ba ang nagsasabi ng totoo? Sino nga ba ang nagbabanta sa kanilang dalawa? Pero parehas po sila nagbabanta at nauna na isa pa, nagbanta itong North Korea na handa itong gumamit ng nuclear weapon kapag na-threaten o na-provoke ng United States of America. Pero in return, ang sabi rin ng Amerika ay ganun din ang kanilang gagawin. So pinaghahandaan nila ang isa't isa. Ang tanong, sino ang magsisimula nito? Okay, tuloy na muna natin. Matapos nito ay tila muli na namang nagparamdam ang Amerika sa mga naging pahayag ni Kim Jong-un tungkol sa kanila sa pamamagitan ng pagde-deploy ng Washington ng isang nuclear-powered submarine sa South Korean port sa syudad ng Busan. Nagpalipad din ang kanilang long-range bomber sa isang drill kasama ang Tokyo at Seoul. Ayon sa North Korea, ang pagde-deploy na ito ng Amerika ng kanilang nuclear-powered submarine at pagpapalipad ng kanilang B-52 bombers ay isang uri ng intentional nuclear war provocative moves. Nakakainganyo mo na ito nang maaaring hindi pagkakaintindihan at pagsisimula ng malaking kaguluhan. Totoo yan. Kaya naman kailangan umano nilang kumilos sa lalong madaling panahon at kailangan lagi silang handa anumang oras kung mangyari man ang kaguluhang kanilang pinangangambahan. Sinabi din ni Kim Jong-un sa meeting na hindi na sila kailanman makikipagkasundo sa South Korea, lalo pa sa mga naging kilos ng Washington at ng Seoul. Ang relasyon ng dalawang bansang ito ay medyo nagbago noong nakaraang taon mula nang i-launch ng Pyongyang ang kanilang spy satellite na nagdulot ng pagsuspinde ng bahagya ng Seoul ng kanilang military agreement sa North Korea. Dahil sa tila pagkadismaya ng North Korea sa mga naging aksyon ng ibang mga bansa, lalo na ng Amerika, tila nagparamdam din sila sa pamamagitan naman ng pagpapaulan ng mga artillery malapit sa South Korea. Nasa 200 mga bomba ang kanilang pinasabog sa pinagtatalo ng border sa pagitan nila at ng South Korea. Ito umano'y parte ng isang drill ng North Korea, subalit mahalata na ito ay tila pagganti sa ginawa namang drill din ng South Korea kasama ang Estados Unidos at Japan. Ayan mga utol, no? Ganon ang nangyayari. Almahan ng almahan. Okay, so nakansila yung military agreement talaga ng South Korea and North Korea. And para lang sa kaalaman ng lahat mga utol, etong North and South Korea ay halos nahati lamang pagkatapos ng World War II. Okay? So Korean Peninsula yan, impluwensya ng Western at ng Russian. Etong South and North Korea, kung paano nahati. Meron po akong vlog dyan tungkol sa paano nahati ang South and North Korea. Lalagay ko na lang sa description. Anyway, so communist country itong North Korea at ang South Korea ay naging demokrasya. So depende sa impluwensya. Siyempre impluwensya ng United States of America ang Seoul o ang South Korea. Ang Pyongyang naman o ng North Korea ay impluwensya ng Russia. So ganun na naging hatian nila mga utol. And to check etong featured video natin, itong title na to, North Korea pinaulanan ng 200 na bomba ang South Korea. Para maging legit lamang, eto po, dumako tayo dito sa France 24. Okay? Ayan. North Korea fires dozens of artillery rounds near South Korean border island. So para talaga nag-provoke na sila, no? So North Korea military fired over 60 artillery rounds near Yeonpyeong Island on Saturday. Seoul's military said a day after both sides staged live fire drills in the same area near their contested maritime border. So totoo yan mga utol na nagpaputok talaga ang North Korea. So parang lang, no? Sagot o tugon nila, no? Na syempre may statement na pinalalabas itong North Korea. Okay? North Korean forces conducted artillery fire with over 60 rounds. Okay? So paano naging 200? On Friday, North Korea fired more than 200 rounds of artillery shells near Yeonpyeong. Tama ba pagkabanggit ko? Ang hirap kasi basahin. Byeongyong, two sparsely populated islands situated just south of the de facto maritime border between two sides. Okay, yung pinag-aagawan nilang teritoryo, dun lang malapit mga utol. Okay? So,
Ayon dito sa report naman, wala namang nasugatan o nasawi sa nasabing pagpapaputok nitong North Korea. Both Friday and Saturday, North Korea shells landed in the buffer zone created under a 2018 tension-reducing deal which fell apart in November after the North launched a spy satellite. So pagputol nung kanilang So Yeonpyong, which has around 2,000 residents, is about 115 kilometers, 70 miles west of Seoul. Pyongyang, with population of 4,900, is about 210 kilometers west of Seoul. Okay, so wala naman nasaktan dito sa nasabi pagpaputok. Ang pinapakita natin dito ay totoong nagpaputok ang North Korea sa malapit sa South Korean border. Okay, so ano masasabi nyo dyan mga utol? Pa-comment na lang, ituloy na muna natin to. Ang aksyon na ito ng North Korea ay malaking provocation na naman sa Korean Peninsula upang pagsimulan ito ng kaguluhan at tuluyang pagkawasak ng relasyon ng South at North Korea. Dahil sa mga pagsabog na ito, napilitang iwanan ng mga residente malapit sa pinagsabugan ng kanilang mga bahay upang magtungo sa mga bomb shelter malapit sa lugar. Pinayuhan ng mga residente ng mismong mga militar ng South Korea na magsilikas sa mas ligtas na lugar upang makaiwas na din sa anumang pinsala at disgrasya na dulot ng mga pagsabog. Sa kabutihang palad naman ay walang ibang mga residente o sundalo ang nasaktan at hindi din naman ito nagdulot ng anumang pinsala sa mga isla ng Yeonpyong at Bainyong at sa mga kabahayan sa isla. Yeonpyong at Bainyong. Ayon kay Lee Sung-jun, ang South Korean military spokesperson, ang mga bomba umano ay sumabog sa bandang hilaga ng sea border ng South Korea. Sa ngayon umano ay minomonitor ng puwersa ng South Korea, katulong ang Estados Unidos, ang mga naging kilos ng North Korea at ang posible nilang susunod na gagawin. Ayon sa China, dapat umanong magbalik ang dalawang bansa sa kanilang usapang pangkapayapaan at huwag idaan ang kanilang alitan sa karahasan. Malamang mga utol, etong mga bansa na to, China, North Korea at saka Russia ang magkampi-kampi kung sakali mang mauuwi sa digmaang pandaigdig itong mga tensyon na ito. Anyway, yung provokasyon o yung ginawa na yan ng North Korea ay malinaw na provokasyon yan. Okay, malaking matinding statement ang pinapakita ng North Korea. And palagay nyo ba, ito yung tanong ko, palagay nyo ba, sino ang magsisimula o magdideklara o mag-i-ignite ng digmaang pandaigdig o magpo-provoke sa United States para mag-retaliate o gumante ng pagtira? Palagay nyo ba North Korea, Russia o China? Alin kaya sa tatlong bansang ito ang magsisindi ng digmaang pandaigdig? Kasi pakiramdam ko mga utol, inevitable na hindi na mapipigilan itong napipintong digmaang pandaigdig. It's just a matter of time at kung sino ang magsisimula. Yun ang tanong. Sino at kailan magsisimula? Yan na lamang po ang tanging inaantay at nakakatakot po yan dahil nuclear war po ito. So anong masasabi niyo mga utol? Pa-comment sino kaya sa tatlong bansa na ito ang mag-i-ignite ng digmaang pandaigdig. Ang bansang China ay kilalang kaalyado ng North Korea ng matagal ng panahon. Sa Yeonpyong ay may nasa 2,000 mga residente at mga tropa na kasalukuyang nakaistasyon doon. Nasa 75 milyang layo nito mula sa kapitolyo ng South Korea, ang Seoul. Ayon pa sa ilang eksperto, hindi normal para sa North Korea na gumamit ng mga artillery sa tuwing magkakaroon sila ng winter drills at tiyak umano na may ibig sabihin ito. Sa nangyayari ngayon ay mas nagiging imposible pa umano na magkasundo ang dalawang bansa sa Korean Peninsula, lalo pa tila nag-iiba na ang direksyon ng North Korea. Sa halip nga na umayos yung sitwasyon ay lumalala mga utol. Pero just the same, nakaamba na po talaga itong gera. Ang tanong nga lang kung kailan at kung sino ang magsisimula. Okay? So hindi na natin to pahabain pa mga utol. Totoo na nagpaulan yung pagpapaulan na yan o pagtira ng artillery shells nitong North Korea, napakalaking statement o provokasyon ito. At saka 'di ba yung mga ICBM nila, yung Intercontinental Ballistic Missile nila, ay sinasadya nilang pabagsakin sa malapit sa katubigan ng Korea, South Korea at ng Japan. So anong masasabi nyo dyan mga utol?
Ito ba'y talaga kumbaga naghahamon na ng digmaan ang North Korea? O gusto lamang nilang matigilan o maging mas maayos pa? Handa ba silang makipag-usap kagaya ng sinabi ng deklarasyon ng Washington o ng United States na handa sila sa diplomasya? Handa nga ba ang North Korea dito? Ano sa palagay nyo? Pa-comment na lang. Hanggang doon lang muna. Maraming salamat sa iyo, Kasaysayang Pinoy. Maraming salamat mga utol. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Okay, nagpapasalamat sa walang sawa niyo pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. At saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.